Mga kabayan, hayagang ibinahagi ng veteranong kolumnista at mamamahayag na si Mon Tulfo ang kanyang pagkadismaya sa tila hindi natupad na pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bago magpasko ng 2025 ay may makukulong na mga sangkot sa malalaking politiko sa umano'y flood control scam. Sa kanyang Facebook post, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni Tulfo ang umano'y pangunahing tauhan sa isyu. Ang pinakamayamang korap na kontraktor ay si CWS party list sa Congressman Edwin Garjola. Ayon pa kay Tulfo, malinaw na may bigat na ang investigasyon dahil mismong ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kumilos. Dagdag niya, ang mga nasabing account ay nakapraise sa iba't ibang bangko. Giit ni Tulfo, ang pinagmulan umano ng napakalaking halaga ay mga proyektong may seryosong anomalya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa huli, diretsahan niyang ibinalik ang sentro ng usapin ang napakong pangako ng Pangulo. Anong nangyari sa pangako ni BBM na before Christmas 2025 ay may makukulong na politiko kabilang na ang ilang congressman at senador pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin. Samantala, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na may nakalap siyang balita na matutuluyan ng magsara ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa darating na February 1 ngayong taon. Pero mariin itong itinanggi ng Malacanang at sinabing tuloy-tuloy pa rin daw naman ang operasyon ng ICI kahit iisa na lamang ang miyembro nito. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. At sa iba pang mga balita, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na walang kaduda-duda na nakahandang ituloy ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte ngayon darating na February. Ayon sa senadora, kasama ito sa plano ng Kamara dahil sa naudlot na impeachment sa pangalawang Pangulo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya. Kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. Sa kabila ng naging pahayag ni Senator Amy Marcos, umamin naman ang Kamara na kahit sino ay may karapatang magsampa ng complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang diretsang ipinahayag ni Congressman Terry Redon. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again, as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.